dyan, umaraman mo. Ayun nga, kaya inspiring. Wala. Oh, talaga. Hindi mo nag-aral kaya nga nailig ko. Alam lang. Conscious. Hindi ko lang mabuhian. Later ka na ha. Good evening, and welcome to another episode of Amplifying Voices, a podcast series by Smart Speech Learning and Development Center, where life stories are celebrated and potentials are uncovered. I'm your host, Saidi Victas. So in today's episode, we will talk about an inspiring life story of a hopeful traveler who conquered his way through a series of redirection by finding his purpose in event styling and facilitating events, while continuously pursuing his dream of finishing college education. We will get to know more about him and his captivating story of redirection, so be sure to tune in. So, welcome again to our dear followers, and especially to our Orange community. I know na hinihintay nyo yung second episode namin, but supposedly we had this unfortunate circumstance brought by Typhoon Pipito. But thankfully, we are still here to celebrate this life-changing stories. And our guest today is an excellent young man behind El Dominico. Siya po ay Tugong Ligaspi, who is passionate about sharing his talent in event styling. And today, he is going to share how he ended his cyclical ride by finding his purpose in event styling. So, help me welcome Mr. Junel Dominic Ringo in today's episode of Amplifying Voices, titled Wheels in Motion, an Inspiring Story of Redirection. So, hello again, Hello Sir po, Junel. Miss So, Heidi. good evening rather, alas 6 na pala. Yeah. So, we are really looking forward to this episode with you, and we are very thankful for heeding our call to share your inspiring life story with us, with the Orange community and the world. So, ngayon po na gabing ito, kumusta naman po ikaw? Okay naman po. Okay na? Yes po. Excited din. Oh yeah, kami Dito. rin, excited din kami. Ako na Although, medyo kinakabahan. medyo kinakabahan. Yes. Siguro hindi, natural naman yan. Pero, despite, syempre, excited tayo kasi we will be sharing inspiring stories,
while also igniting hope and positivity towards others. So, di ba po kanina, nasa school ka ba kanina? Yes po. Yes. So, yun nga. It was like 4:30. Until 4:30? Yes. Okay. Buti na lang you still have time to prepare Opo. para pumunta dito. And actually, kanina, yung picture mo, I thought, nandun ka pa sa inyo. So, buti na lang Nakasakay ko lang. na nakaabot pa naman. Yes. So, yun nga, we are very thankful na nandito ka kasama namin for this advocacy of celebrating life stories. So, to start, as mentioned, diba, nag-aaral ka pa, can you tell me something about your experiences of as a student while also you're trying to pursue your passion in studying? Kumusta naman yung past weeks after ng typhoon? Medyo madami pang ginagawa. Kasi madaming hinahabol, mga activities sa school. And then, may mga clients din na natin na pumasok. And pinagsasabay ko talaga yung paggawa ng proposals. Fortunately, may isa lang na book na for Christmas. Like that. Isang client na din. Sa December. Yung last time na pinakausap ka namin to plan our other related activities here at Smart Speech, parang you're so busy. Parang you're preparing different activities like things sa studies and things sa proposals na Yes. Buti na lang you still have time to Time go with- management. Time management talaga. Yeah, that is really the key. So, yun nga, going back, kumusta naman, okay naman yung tawag dyan, okay naman yung sitwasyon nyo ng bagyo, kasi diba, it was devastating for some, but luckily, buti na lang, last minute. Oo, yung pipito. Opo. Actually, madami siyang challenges din yung bagyo kasi syempre as an event stylist, yung mga gamit, yung mga pinundar, as in, tinaas po talaga namin lahat. Tapos para hindi lang masira ng bagyo or pasukin ng baha kasi expected din naman na hindi naman iniisip na tumaas, at least ready na anytime pwede bumaha kasi sabi ko ka super typhoon yung dito, like that. Mabuti na nga, wala ka man sir na nakaschedule na event noon, nung time na yun. Wala naman. Okay, you're very blessed naman sa ganun. Opo. Yung mabuti na talagang handa tayo kasi, di ba, hindi natin alam yung mga sitwasyon. Pero may mga, yung kilala ko din na event stylist, actually may wedding din siya dati. Siyempre, yun din ang struggle. Siyempre, pag nakabuka, even if, kaya wedding ba yun? Wedding yun eh. Tapos, tinuloy pa rin yung kasal, kahit signal number 3 na. Ay, yun ba yun yung Yung sa Daraga. Okay. Yes mo. Sana ayun. Yun nga, nakita namin yung Friend news. ko yung doon. Siya pala yung stylist or coordinator. Napakagaling naman kasi na-push yung wedding, and it really says a lot din dun sa couple na they are very, what they call this, they have really this genuine love. Yung sinasabi nilang love conquers all. Kasi yun nga, di ba? Signal number 3. na. Okay, that is... And yun nga, to talk about your journey in event styling, and dun na-mention din natin while we are trying to discuss or conceptualize yung episode natin. You mentioned na you're a graduate of you tried or nag-aral ka or nakapasa ka sa BS Bio back then. Yes po. Ang first course ko talaga is BS Bio. Then, lang yun, unexpected din na makapasok kasi ang talagang ipupursue ko sana is architecture sa BU. Talagang medyo wala kaming money for that. Ayaw din ng mother ko na pag-architecture ako kasi yung gastos. Tapos, mas swerteng nakapasok ng BU dahil sa slot ng BS Bio na may exam ako. Actually, favorite subject ko lang yung bio, kaya pero hindi ko alam yung scope kung ano nasa loob ng BS Bio, kung ano yung pinasok ko. Pero sabi nga nila, hindi mo din talaga mapilit yung heart mo sa isang bagay kung ayaw mo din talaga.
sabi nga namin kanina, may pumunta kasing guest dito. So, we are trying to do, or sa mga ginagawa natin, whether we are trying to pursue our passion or kung ano man, dapat we have our, kumbaga, reason kasi, yun nga, it will serve as our motivation para magpatuloy kahit na baga merong, the road is bumpy, at least may reason para hindi mag-give up. So, and na-mention mo din last time, right, na parang, okay lang ba itong sabihin? Parang ako nag-spill ng lahat, Yung, sabi mo last time, parang second sem ka na nun, fourth year. Tapos, yes, second sem na fourth year. Nag-stop na ako ng bio kasi ayaw ko talaga siya. Kasi parang, hindi ko nakita yung future ko dun eh. Like, yun. Nag-stop na dun ng fourth year. Tapos, nag-stop ako for 4 years. 4 years ako nag-stop sa, sa career ko. Ay, sa, sa educational side. Tapos, ano ba? Tapos, syempre, mahirap din yung tanggapin. Kasi, syempre, yung batch mo, na umuusad na, tapos ikaw naiwan ka, in that 4 years. Kaya, syempre, actually, kung makita nyo, yung sa title 1 natin, yung sa, nagbabike ako ngayon. As a biker. Doon ko na, parang hinahanap ko yung sarili ko, kung saan ba talaga ako. Kasi syempre, mahirap din yun Actually, mahirap din. Kasi, nakikita mo yung mga batch mo, may work na, lumalabas sila, na sila. Tapos ako nasa bahay lang. Tapos ganun. Parang escape ko din yung cycling para yung sa yung syempre malungkot, syempre nakaka-depress din yun kasi yun nga, nakikita mo yung ibang batchmate mo papunta na sa taas, tapos ako nasa baba pa lang, parang ganun. Tapos yun syempre, ayoko din naman, umabot din ako sa point na hindi pwedeng dito lang ako, na nasa baba lang. Kaya syempre, yung nagkwento ko nga last time na lumalabas yung mga friends ko, tapos ako wala. Tapos sabi ko, busy ako, pero wala naman akong budget that time. Kaya sabi ko, okay lang. Sabi ko, naghanap talaga ako ng way. Sinanap ko na din talaga yung sarili ko. Yun, nabuo yung El Dominico. Yeah. Actually, napaka-inspiring yun kasi to think na almost 4 years ka na din, di ba, nag-invest doon sa course mo, and at a certain point, na-feel mo, or siguro sa iba, na-feel natin na meron talagang turning point na, ay, baka hindi talaga to para sa akin, baka there is something greater for me. Actually, Pero, hindi lang naman ako yung talagang may story ganito. Madami din akong kilala na at the end, yung iba nga, yung isang friend ko is engineering student siya, graduate. Tapos, hindi siya makapasa-pasa ng board. Tapos, parang gusto niya i-pursue yung medical field. Parang doon niya din kasi nakita yung health. siguro, life is really beautiful, yung journey. Kasi, meron talagang series of redirection na parang you have to go through this circumstance or sa ganitong experience para, kumbaga, maging mo yung dapat na mindset or yung dapat na mindset, yun nga, and attitude. Kasi baka yun yung pwede mo magamit sa talagang path na para sa'yo. Kasi, looking back ngayon, di ba, successful ka na sa kung anong ginagawa mo, either sa studies or sa event styling, na sa tingin mo back then, parang ang hirap kasi parang you're going through a crossroad na yun nga, you have, nandito ka, nandun na sila. Pero, one good thing naman, or one of the best thing naman na comforting para sa atin is that, although may mga nauuna, papunta din tayo doon. Siguro may nauna lang, pero lahat tayo pupunta sa destination natin. Yung sabi nga nila, life is not a race. Yeah, Hindi, true. sabi nga nila, sabihin ang buhay ay di karera. Parang ganun lang yun. Yun ba yung lyrics nun? Oo. Yun nga. Kasi we have our different timeline. Nabasa ko din doon, sabi niya, we have
different clocks. Kasi yun nga, pwedeng at a certain point, at a certain time, yung iba, accomplished na, meron na silang clear path. Tapos yung iba, pwedeng they are still planning kung ano yung gusto nila para sa buhay nila. And that is fine. Kasi lahat naman dumadaan sa ganyan. Wala man ngang overnight success, literally. Kasi yung overnight success, meron pa din na preparation, series of redirection that you have to go through. And yun nga, sir, na-mention mo kanina, na biker ka din. And nakita nga namin sa post mo dun sa Facebook na marami kang pinupuntahan. Yes. So, dun ba sa pagbabike mo, sino yung mga kasama mo if you don't mind? And paano ba yung lifestyle as a biker? Actually, nung nagbabike ako, may group din ako. Tapos, minsan solo talaga. Kasi syempre, pag solo kasi, mas nakakausap yung sarili mo. Tapos nakita mo yung magandang view. Parang to unwind yourself na din. Tapos pag may problem ako, magbabike ako. Tapos syempre dun ko iisipin yung solution sa problema ko. Parang ganon. Kaya medyo nakakatulong din talaga ang pagbabike sa lahat ng ano. Oh, kasi parang, yun nga, may me time ka na parang yung dati na bagay na hindi mo nakikita during regular days, pag nagbabike ka lalo, pag solo, siguro, mas nagiging clear na sa'yo yung mga bagay-bagay. Like, nagkakaroon ka ng fresh na mindset or, yun nga, naka-unwind ka na and mas na-appreciate mo pa yung mga bagay-bagay na dati hindi mo makikita. So, dun sa pagbabike mo na solo ka, ano ba yung, meron ka bang mga goals na kailangan kong pumunta dito sa certain day? Actually, may bucket list din naman ako dati. Actually, naliwat ko yung Sorsogon, sa Patitinan, sa Sangay. Tapos, naglaro na din ako ng national sa Clark. Tapos, umikot na din ako ng Manila. Naikot ko na din yan sa Bagbabay. Batangas, Taal, ganyan. Paikot ng Taal. Tapos yun, pataas ng Rizal. Taas ko na din yan. Basta lahat ng, ano ko ba sabi? Lahat ng mga highlands, yun din talaga kasi ang parang goal ng isang cyclist na ma-achieve mo. Kasi syempre, nandun yung ganda. Kahit mahirap talaga, mahirap siya akyatin. Pero, kung nasa tuktok ka na, mawawala yung pagod mo, parang ganun. Parang success din. Yeah, actually, napakagandang symbolism niya habang nagkukwento ka. Symbolism yan. Kasi, to think of it, yung highlands rather, para siyang yung mga stones, or hindi stones, yung mga bagay na hindrance sa atin towards sa gusto nating i-pursue, no? And, it's fascinating to know na kahit na napakalaki yung mga difficulties or obstacles natin, it's refreshing pa din na we can still thrive and grow despite those struggles. And looking back, parang napakaganda siyang part ng ating experience. Kasi kung wala yun, paano natin ma-define yung success natin or paano natin makukuha yung self-fulfillment natin? Parang ang boring naman ng life if nasa ano ka lang, nasa plain area ka lang. Actually, ang road baga, mas symbolize natin siya sa live na hindi lang lahat ng road is naka-asfalto, na plain lang. May rough road siyang tinatawag, may depende din sa elevation, kung kakayanin mo or hindi. Kasi minsan, naakyat mo siya, tapos hindi ka pwede magkamali sa pagbaba mo. Kasi pwede kang aksidente. Kaya dapat may brake din. Yung brake, masasabi kong ang symbol ng brake ng bike is yung parang sa decision mo yon kung saan ka mag-brake. Kasi kung wala kang brake, syempre, diretso ka pa, bulusok ka pababa eh. Parang ganun yun. Syempre, kahit sabihin mong pababa ka, pag-iisip ka din ng decision mo kung tawa ba to or what. Parang gano'n. Yeah, para din siyang sa story natin sa buhay-buhay. Kumbaga, yun nga, yung sa story mong kanina, maybe at some point, ako or yung iba or sa atin yung iba, mga viewers natin, baka nakaka-relate, na yun nga, meron tayong, kumbaga, time na magpo-pause sa life
yun nga yung parang break natin, na parang it's our time to reflect kung ano ba yung mga naging decisions natin in the past na nag-contribute sa present, and ano kaya yung pwede nating baguhin sa past para mas maganda yung present in preparation sa future. And it's a very wonderful thing to recognize na truly, hindi tayo makaka-escape sa ganyang experience kasi parte siya ng parte siya ng life. Parte siya ng preparation. Sabi nga dun baga sa I don't know if nakita mo yung Facebook post, palagi siyang nag-appear sa feed ko. Sabi niya, sorry, hindi ko pala na-memorize. Kumbaga yung essence niya, parang wala daw na tayong mold na skilled sailor kung wala yung rough na seas. Kumbaga kung very calm lang yung sea or yung ocean, paano makaka-come up ng strategies or tactics yung kapitan ng barko or yung nagmamaneho ng boat na yon para masurpass yung waves. Kaya napakagandang experience na ganun. We have our setbacks but it doesn't define us. Maybe at some point meron tayong low moments pero parte yun ng experience natin but it doesn't define our whole existence. So yun nga, sir. While you are venturing sa life as a cyclist, ano ba yung realization mong nakuha doon? And saan ba yung turning point mo para, yun nga, mahanap mo yung passion mo sa event styling? Ulit na. Yun, sige lang. Yung sa, di ba, may I ask kung ilang taon or months ka ba active as a cyclist? Siguro until now. Until now. Pero medyo more on sa event styling na tao sa pag-aaral, tapos bihira na lang sa bike. Kumbaga pag may free time na lang, doon na lang. May free time, doon na lang. So, yun nga, as a cyclist, paano mo nakuha yung passion mo? Or paano ka after your pause or pag-break mo dun sa journey mo sa cycling, paano mo nakuha yung passion mo sa event styling? Kasi 'di ba sabi mo last time, yung El Dominico was unplanned. Yes. And nangyari yun dahil na din sa necessity na you have to do this because of the circumstance. So, ano po yung realization mo dun sa journey mo as a cyclist? Actually, nagbike ako before pa pandemic. Before yung pandemic Tapos siguro 2 years before pandemic. 2-3 years before pandemic pa lang. Tapos, pumasok yung pandemic. Sobrang hirap yung pandemic. Lahat naman tayo nahirapan. Sobra. Syempre wala tayong source of income. Wala kaming savings. So, yung pagkain namin nun, talagang mahirap. Mahirap talaga yung buhay ng pandemic. Tapos, yung sa El Dominico, actually, dream ko din siya noon pa. Unplanned lang yung pagkasimula. Parang ganon. Kasi, dream ko lang siya noon. Kasi, actually, nung high school talaga ako, artistic talaga ang kamay ko. Tapos, yun nga, ako ang nag-lead sa mga bulletin boards nung high school. Tapos, lagi yung nasa ranking, champion, first runner-up, champion, ganyan. Sa mga di ba may mga monthly tayong, monthly celebration. Events, Oo. So, yung mga kasamang bulletin board sa pinapaganda. So, ako talagang laging head. Diyan ako sa St. Rafael. Tapos, ako lang ang may artistic hands. So, yung iba, ganda lang. Tapos, hindi naman. Tapos, yung iba talaga, hindi sila makakatulong. So, ang ginagawa ko sa kanila, kung hindi makakatulong, susulisit na lang kami ng budget. Parang ganon, parang sa paganda. Tapos yun nga, naalala ko lang, nung 4th year high school ako, may event, bridal fair, sa Ayala. Sabi ko sa friend ko, soon, makita niyo ako dyan sa bridal fair. Tapos yun nga, actually, unplanned din yung El Dominico kasi nag-start ang El Dominico from scratch. No capital at all. From one client to another client, rolling. Until now, naka-invest din ng mga gamit.
Kasi mahirap din yung pag-start ng business ng walang capital. Kasi, syempre, tatanggap ka ng event na maliliit muna, bibili mo ng gamit, wala kaming snack, wala kaming pagkain pa tubig lang ang dala namin that time. Pag-uwi, pagod, walang hawak na pera, pero okay lang naman kasi na-invest na din sa gamit. Tuloy-tuloy yun, tapos until now, nag-grow na din ang El Dominico, tapos nakaka-invest na din ng mga gamit. Congratulations, sir, sa na-achieve mo and sa El Dominico. Looking back, di ba? Grabe talaga yung redirection mo kasi from being a BS Bio student, nagpursue ka pa ng ibang career and ito ka na sa El Dominico. And maybe sa iba, nag-wonder sila kung ano yung El Dominico. Can you tell us briefly about El Dominico para dun sa mga, baka may nag-wonder yun nga, may mga tanong ko ano yung El Dominico kung pinag-uusapan natin. So, and ano din ba yung inspiration behind sa name na El Dominico? Ang El Dominico is event styling, nag-cater kami ng event styling sa mga weddings, debuts, corporate events. So, ang kinuha ko yung El Dominico, actually, nung nag-start ako, wala pa siyang name. Tapos, sinupursu ako ng mga friends ko na dapat may name ka. Mahina din ako sa Facebook dati. At more on recommendations ng mga kilala, ganyan. Dapat meron ka, sabi niya, meron kang name sa business mo na, kahit maliit pa lang. Parang ganyan. So, nag-iisip ako. Wala akong mong maisip yan agad-agad. Kinuha ko siya sa name ko. Junel L. Das Dominic. Kasi, ang tawag talaga sa akin ng iba is Junel. So, ang Dominic, siguro yung Dominic ko is yung artistic side ko. Parang gano'n. Kumbaga meron kang dual personality. Oh, dual personality kasi yung Junel is yung pangharap ko. Bihira lang yung Dominic sa banggitin. Kasi bihira lang din malaman ng iba na may Dominic na yung pangalan ko. So, ang inisip ko, siguro yung Dominic talaga yung artistic side ko. Parang gano'n. Kaya dun ko siya focus sa Dominico mismo. Oo, kung titingnan, napaka-expensive naman ang pangalan ng Dominic. And yun nga, yung kahit dito sa community natin, yung tawag din sa'yo, Junel. Kaya minsan, nakakalimutan na natin na may second name ka pala. Okay. And that is nice kasi maganda naman siyang strategy kasi yung sa branding din, yung retention sa mga clients madali. Kasi, kunwari, tinanong ka ng client mo kung sino yung gumawa ng ganitong event. Tapos kung wala talagang name, mahirap naman talaga maghanap. So, maganda naman talaga na may ganun. So, sa family mo ba, if you don't mind, may dati ka na bang, or dati na ba sila na talagang nagbe-venture into event styling? Actually, wala. Ako lang yung may gusto. Lahat ng projects na kapatid ko, ako nagawa. Oh. Tapos yun nga, sa bahay lang, ako lang din ang nag-aayos-ayos, parang gano'n. So, saan mo unang nakuha yung inspiration sa event styling? Kasi, to be honest, from the start. Gusto mo talaga naman? Sige lang, we have all the time. Grade 3. Ang grade 3 ako, sa pagkakaalala ko, grade 3 talaga ako nag-start sa pagiging artistic. Wala akong hawak na paste, tapos, or glue. Ang hawak ko glue gun. Grade 3 na mapasok na ako niyan. Ng glue gun na yan. Actually, nawala nga yung original na glue gun ko eh. Parang yun yung sandata ko noon na hanggang ngayon may glue gun pa ako. Yan talaga yung parang naging starting ko sa pagiging artistic. Parang gano'n. And to think na napakabata ka pa nun. Iba talaga pag you have this innate talent. Kasi, you may go ahead. Kasi sa akin nung bata ako, medyo na-appreciate ko. Mas na-appreciate ko na na-appreciate yung gawa. Parang gano'n. Kasi yung hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, yung mga projects ko, hindi na siya
sinasauli ng mga teachers, ginagawa siyang model. Iniiwan talaga, tapos hinihingi. So parang dun ko din na ang sarap sa pakiramdam na na-appreciate yung gawa mo. Parang ganun. At up until now, kasi sa El Dominico, hindi naman siya, hindi naman ako nag-focus sa kita, sa money. Tinitingnan ko din kung hanggang saan yung kaya kong ibigay. Bibigay ko, parang yan. Yun nga. Actually, na-recall ko yung pinakita mong pictures dun sa mga sa profile ng company mo, dun sa mga ginawa mo dati sa past events. Napakaganda naman talaga ng gawa. And kung, di ba, ikaw talaga, kayang-kaya man kasi you have this innate talent. Pero siguro kung ako yun, ang kaya ko lang dun gawin, magpaano ng balloons, yung ginawa mo dun saan ba yun na may balloons na may event? Parang sa opening yun no, ng isang establishment. Okay, so dun, as an event stylist, like biking, like finding your passion, or sa kung ano man yung ginagawa natin, there are really yung down moments or tough times. Pero, as an individual who is still trying to thrive in your career or sa passion mo, ano ba yung pinaka-exciting na part sa event styling? Ang exciting din naman sa event styling is yung, halimbawa, nag-inquire si client sa'yo, may gusto si client ng ganito. Siyempre, kaya nga, ang kinakater ko ngayon na mas ini-improve ko yung El Dominico sa proposal pa lang. Actually, ang El Dominico is using na digital technology na. So, dinidigital ko muna yung proposal, yung proposed setup, tapos pinapacheck ako kay client. Kasi mahirap din kasi na like, sabi ng client, gusto ko ng ganito, sir. Papakita yung picture. Ayoko din naman na gayahin yung certain na picture na yon. Gusto ko yung may touch ko din. Tapos yung inspiration lang yung picture na sinesend ni client. So parang, ang goal ko sa digital na proposal is yung expectation versus reality. Yung kung ano yung pinropose ko kay client, tapos yung outcome, yun din dapat. Kaya yun din ang parang sabi nga ng friend ko, yun din daw ang pagkakaiba ko sa ibang event stylist dito. Kasi yung iba daw nakakilala yung dinodrawing. Actually, dinodrawing ko yun dati. Colored pencil. Tapos inaral ko yung digital. Nagamay ko na din. Naka-digital na tayo ngayon. Napakanda kasi na efficient naman talaga yung paggamit ng digital tools. Although, maganda din yung traditional, pero lalo na kung sunod-sunod yung bookings para sa events. Mahirap yung traditional talagang i-drawing ko ng color by color. Colored pencil kasi yung ginagamit ko. Tapos, yun din na. Dalawa ng sketchpad ko eh. Puno na yung proposal. Tapos sininti ko yun. Nag-come up na ako ng digital para sabi ko, ang inisip ko din, paano sa mga event stylist here sa Albay, iniisip ko din kung paano ako stand out. Kung nag-isip din ako ng idea ko, paano ako mag-stand out. Dapat, parang Manila style. Kasi sa Manila, more on digital talagang proposals. Yeah, kumbaga, para yun nga, in order to gain or achieve success kung ano man sa ginagawa natin, kumbaga we have to deviate from the crowd. Kumbaga, kung sasabay tayo sa kanila, paano naman talaga tayo mag-stand out kung lahat na lang ganito, ganyan. And it's nice kasi it's a challenge na mag-embrace yung sarili mo na maging ganito, na maging kakaiba. Kasi kumbaga yung status ko nasa ganito. And it's really a very big step in terms of polishing your career or yung passion. So, aside dun, sir, sa pag-emphasize mo na dapat yung kung ano yung expectation ng client, dapat ito din yung mangyari sa reality. Ano pa ba yung exciting sa ginagawa mo as event stylist? Siyempre, ang exciting din as an event stylist, siyempre yung comments ng mga good comments ng mga clients mo, nakakataba ng puso, nakakawala ng pagod. Actually, wala pa naman akong negative na comment from the
sa mga clients ko. More on successful na. So, it really says a lot na very outstanding yung mga ginagawa mo sa event styling. So, mayroon ka ba, sir, na team for event styling pag nag-organize kayo ng certain events? Or is it one-man team? Or may mga kasama ka? Actually, ako ang event stylist na head. Tapos, ang katulong ko lang is family ko. Kasi ang naniniwala kasi ako na ang business nag-start yan sa family. Kasi ang family hindi kanya naiiwan. Ang tao mo, minsan kasi, mahirap din kasi maghawak ng tao. Like that. Lalo na sa event styling. Kasi syempre, yun nga, mas okay yung family ang kasama mo. Tapos, way din yun ang bond namin. Yun yun. Kasi 'di ba, you are sharing yung kung ano yung passion, you find happiness sa kung ano yung ginagawa nyo, and it's very rare kasi ngayon 'di ba, yung ibang nagve-venture into ganitong jobs kunwari sa mga white collar jobs, yung mga office works or iba pang blue collar jobs kunwari. Saka busy siguro or sa pagiging busy siguro sa work, baka wala na silang time sa social life, sa family, ganyan. And napakagandang experience and napakagandang opportunity na although you are, what do you call this? You are trying to earn some money, pero nandun pa rin yung time mo sa family mo kasi naggumagawa kayo as one ng ganitong sa ganitong venture, and yun nga sabi mo bonding time na rin, and it's a very liberating experience. Kasi kumbaga, although you may be busy, pero nandun pa rin kayo. Although siguro hindi, nag-uusap pa naman kayo habang gumagawa. Ay, yes. Yes talaga. Doon ang kwentuhan namin. Kwentuhan nyo. Oo. Minsan doon talaga tumatagal yung gawain. Dahil may kasamang kwentuhan. Like that. Kumbaga, nandun na yung mga chikahan, kwentuhan. Kwentuhan na din. And it's very nice to know kasi natanong ko kasi naalala ko last week ba yun or days ago, gumagawa kami dito sa yung nag-repack, okay, naalala ko na nung nag-repack kami para sa tawag dito, nakalimutan ko, nung nag-repack kami para sa outreach program sa Pulangi Albay with the tutors, hindi na kami nagkikibuan kasi busy na sila masyado ng focus na gumawa ng mag-repack ng mga goods. And, okay, i-plug ko lang din. So, thank you so much, The Feast, Legazpi. So, we have upcoming outreach program at Pulangi Albay on December 1 to help those unfortunate or those victims of Typhoon Christine. And thank you so much at the Feast and Smart Speech for this help na para ma-extend or ma-actualize natin yung advocacy natin to help the individuals or the Orange community in the least way possible. So going back nga, sir, ano naman yung parang something na challenging or parang something na motivating at the same time sa venture mo into event styling? Yung na-experience kong challenge mismo? Yung challenge dun sa event styling. Sa whole process, either before, sa paggawa ng proposal, sa pag-prepare ng materials, sa pag-retrieve ng mga gamit. Actually, yun din ang challenge kasi mabigat talaga ang gamit. Tapos, sa pag-maintain ng gamit, tapos sa sa pag-retrieve, dapat maayos yung ayos din ng mga gamit sa mga kanya-kanyang storage. Kasi, syempre, pag hindi natin iningatan, lalo na, hindi biro yung investment. Sobra, hindi biro yung investment sa events. Lalo na, yun nga, pausad pa lang tayo. Tapos, paano ba yung challenging pa? Meron ka bang, kunwari, in terms of conceptualizing kung ano yung design, meron bang siguro minor conflict with ganitong client or goods naman? Okay naman siya. Actually, paano ba?
pag nag-iisip ba ako ng, pag kino-conceptualize ko ng idea, wala, natutulog lang. Dun ka na nakakakuha ng inspiration. Pag wala na akong maisip, natutulog ako. Tapos gising ko, meron na yan. Siguro talagang that's really possible naman. Kasi, ganito. kumbaga, kung talagang na-overwork na nga yung body natin, tapos yung isip natin, talagang hindi na tayo makakapag-isip ng mabuti. So, in all those times na very busy tayo nang gumawa ng mga bagay-bagay, talagang kailangan din natin ng pahinga. Yes, dun na eh. Kasabay na din yung pag-isip. Like, pag pipikit na ako ng mata ko, nag-iisip na ako niyan. Nilalagay ko yung flower dito. Nilalagay ko na yung basket dito. Hindi ka naman, sir, tawag doon, minumulto ng mga designs mo. Hindi pa naman. Okay, that is nice. So, going back sa journey mo dito sa El Dominico and the event styling, we are interested to know kung sino ba yung or ano ba yung experience mo sa first client mo. Kasi sabi nga nila, the first step is always the hardest. And sa ganitong mga business venture, parang napakahirap din humanap ng client. Lalo kung siya pa lang yung una mong client. Ang pinakauna ko talagang client na hindi ko kilala. Pwede ba i-plug? Yeah. Si pwede Madam po. Ice Balin dyan sa sa Orosite. Naging client ko siya sa first birthday ng anak niya. Like, ang gamit ko pa lang nun is electric balloon pump. Yung gamit din natin hanggang ngayon. Na, ang tagal-tagal na. It's more on balloons lang yun. Actually, si Ma'am Ice is lahat ng events niya, hindi ko na pinipresyohan. Bahala ka na, ma'am, kasi dun din, medyo, syempre, sabi nga ng iba, sa business, kung sino yung benamano, pag maswerte ang benamano mo, diretso ka. Kaya up until now, hindi ko siya sinisingil. Bahala ka na, ma'am. Ma'am, bahala ka na. Ay, magkano? Ay, bahala ka na, ma'am. Actually, sila yung may-ari ng ng Last Supper, sa Holy Week. Tapos, ako na din naghahawak for 2 years na. Tapos, pa 3 years na. Ngayon, papasok. Actually, nagpa-plan na din kami ng bagong concept para doon. Grabe talaga, no? Yung yung story of redirection. Kasi, kung titingnan, kumbaga, napakalayo na, although malayo pa, yung sabi nga nila. Pero, at least meron nang nasimulan, meron ka ng something na linulook forward sa araw-araw. And, kumbaga, medyo or wala na, nabawasan na yung feeling na pagiging at loss, na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, ano ba yung dapat gawin, kasi, in reality, marami naman talaga sanang options. Ayoko nang gamitin yung choices. Meron naman na options, pero yun nga, the first step is always the hardest. Hindi natin alam kung paano magsisimula. Pero, you are really a brave soul. Kasi sabi mo kanina, nag-venture ka into event styling kahit walang sure financial resources or walang kumbaga unplanned. Walang capital talaga. Walang capital. Mahirap siya talaga simulan. Tapos, tiyaga lang talaga. Kasi kung wala akong tiyaga, hindi na ito uusad kasi mapapagod ako. Ang ganon. Kung passion mo talaga, hindi ka talaga mapapagod. Kasi yun naging, kumbaga, we have to look back. Bakit ka nandito? And think about those reasons para to move forward. Sabi din kanina ng guest or ng visitor namin, kung magiging stagnant tayo and we try to complain about everything, paano na lang tayo uusad? Kumbaga, magiging stuck na tayo so kung ano man tayo. And that is really the challenge of, yun nga, sa ganitong, in this ride, in this bumpy ride sa journey natin. Now, we have to acknowledge really the setbacks, but we have to do something about it. Kasi we are greater than those setbacks. We are greater than those failures. And since going back again sa journey mo as event stylist and while you are still a student, kumusta naman yung pag-manage mo, pag-manage mo ng time mo, ng activities mo sa school and yung sa event styling?
Actually, mahirap din siya. Mahirap din siya pagsabayin. Sa una, parang isipin mo, madali lang. Kasi, ako na din kasi nag-finance ng tuition fee ko, ng lahat-lahat. Tapos, parang madali. Yun pala ang hirap din. Pero, syempre, dapat din tayo suko. Kasi, kung may goal tayo, go aim for, sabi nga sa pagbabay, go for goal. Parang ganon. Dapat i-goal lang natin yung pursue natin yung goal natin para mas achievable yung life. True. Kasi kumbaga, yun nga, yung sa, i-relate natin sa life mo as a cyclist, kung magpapatalo tayo dun sa steep or sa ganitong, ano ba, ano bang tawag doon? Steep? Okay, steep. yung ganitong part ng journey, hindi na natin malalaman kung ano ba yung nasa other side. Kasi what if, kung nandito ka na lang, what if yung jump pala nandun sa kabila? Kaya we have really to strive na maging courageous enough to brave those challenges and turn it into opportunities na mali mo. Yun pala yung turning point natin para maging successful tayo sa kung anong ginagawa natin. And magkaroon tayo ng self-fulfillment aside sa pagiging successful, either gaining kung ano yung gusto natin na rank or title or yung material things na gusto natin, or by simply having those happiness by living the life we want. Kasi siguro ngayon, as siguro sa mga nag-work ngayon or sa mga graduating or sa mga fresh grads, ganyan, nasingit ko na naman siya. Yung, kumbaga yung paghahanap ng peace of mind, ng simple and but happy life is one of those luxurious things na priceless sana pero parang napakahirap, right? Kasi you have to go through various moments, either maganda, maybe you are worried, maybe you are doubtful, pwedeng hopeful pa rin, but shiminit, joke. But despite all those, we still have to brace the challenge to show up and be courageous enough. So, yun nga sir, sa challenge mo sa event styling, meron aside dun sa na-mention mo na perhaps minor na problem or challenge, meron ka pa bang gustong i-share na perhaps something challenging as sa whole journey mo? Sa event styling na to. Event styling or even dun sa life mo as a cyclist or even as your life as a student? Sa event styling, parang ano ba? Dumating kasi yung point na yung sa kapatid ko ang nawala. Last year lang yun. Yung whole year na yun ay, yung whole year na yun is mahirap. Kasi nagkasakit siya. Sunod-sunod yung events. As in, sunod-sunod yung events. Like, hindi ako nahirapan sa financial. Tapos, yun nga. Hello. Hindi siya kami, okay lang, sir. Sige, okay lang naman. Kasi panaginipan ko naman siya kagabi. Tapos, na-diagnose siyang may neuropsychiatric lupus. So, ang lupus is wala siyang cure. Kaya, kahit ilaban namin, wala kaming laban. Kasi walang panlaban. So, 4 months siyang lumaban. Pero, kinuha pa rin siya sa amin. Kasi, expected ko na din yun. Like, parang, sinasabi ko nga sa mother ko na, oo may magagaling. Pero, sa loob-loob ko hindi. Kasi, as a pre-med, yung unang course ko, pag binabasa ko yung mga articles, pag binabasa ko talaga as in walang cure, naghahanap pa ng cure ang mga scientists, ang doctors, wala pang cure ang lupus. Kaya siya patulugin, pero hindi pa siya, wala pang gamot. Like that. Kaya sabi ko, aabot talaga ako sa point na mawawala siya. Kukunin talaga siya. Tapos, ano mo ba, may event ako like halimbawa today tomorrow pala yung event, tapos gumagawa na ako ng styroname, birthday yun, na pagkakaalala ko,
October 21. 22 yung event. So, 21 gumagawa ako ng styro name around 5 p.m. Nakauwi na yung kapatid ko na bedridden na siya. Tapos gumagawa ng styro name. Tapos, yun, after ilang hours, kinuha siya sa amin. Na may event pa ako kinumagahan. Nag-guess mo ba? Yung mahirap siya, like sabi ko nga, kinuha na yung kapatid ko. Tapos may event pa ako kinaumagahan. Hindi ko alam kung tutuloy ko, ano i-explain ko kay ma'am, sa client ko na ma'am, pwede bang i-cancel kasi parang hindi ko kaya. Like, up until now, kapag nagawa ko ng styro name, yun ang naalala ko hanggang ngayon. Kasi mahirap siya. Kasi, syempre nasa peak ka din yun ng bumagsak yung mundo ko eh. Like that. Tapos, kinausap ko ng mother ko na ituloy ko yung event kahit ibuburol na yung kapatid ko. Tinuloy ko yung event. Pumunta ako ng hall. Pero wala, parang balance yun eh. Tapos, ginawa ko naman yung best. Maganda naman yung outcome. Tapos pag uwi ko, nandun na din siya sa bahay. Tapos yun din na mahirap. Kasi, actually siya yung mahina sa aming magkakapatid. So, ang plan ko sana is to bibigyan ko lang ng business. Kasi yun din ang pangarap sa mga kapatid ko. Wala naman akong hadlang sa mga dreams nila. Pero ang pangarap ko sa kanila is may kanya-kanya kaming negosyo. Like that. Kasi mahirap din, sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Iba pa rin yung may work ka, tapos nag-business, may side business ka na inaasikaso. Kasi kami talaga mga kapatid is nabuhay sa medyo business-minded din na family. Up until now. Kaya yun. Grabe sir, no? Parang wala kang time mag-grieve. If you don't mind, at that point ba, have you thought of quitting? Kasi, kumbaga, yun nga, yung sa kapatid mo, yung nangyari sa kapatid mo, tapos kinaumagahan may event ka. Ano ba yung bagay na nag-push sa'yo, na i-push din yung event despite sa gano'n na unfortunate circumstance? Kasi, pinush ko din yun kasi alam ko, medyo kasi mahirap din tanggapin sa akin. Kasi, ayaw ko siya i-let go. Ayaw ko talaga. Tapos pinilit na lang ako ng mama ko na i-let go ko na para umusad siya. Like that. Kasi yun nga sinasabi ng mga matatanda. Na dapat hindi mo hahadlangan kung aalis na. Parang gano'n. So, up until now, yun din ang nasa puso ko pa na sa akin yung last breath. Parang gano'n. Like, sabi ko, sige Sep, ako nang bahala. So yun, may tumulo lang yung luha. It means, siguro, thankful din siya sa akin. Like that, na, kaya up until now, sinasama ko na si Ma kahit saan na events. Kasi, ayoko din naman nakita ng mga ko na mahirap. Sabi nga ng iba, mas mahirap daw na mawala ng anak yung ina. Na mauna yung anak sa ina. Kaya sabi ko man, mahirap din talaga tanggapin para sa mother ko na nawala yung kapatid. Siguro ngayon, siya na yung guardian angel nyo. So, Siguro. lalo na sa mga ginagawa nyo. Okay, praying for his kind soul. And sa journey mo dito sa event styling, paano mo ba siya ma-describe or mailalarawan? Ang journey is hindi pa naman on the way pa tayo. Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Kasi, madami pa akong plans. Kasi ayoko lang naman i-focus ang sarili ko sa event styling. Kasi medyo malaki ang scope ng events. Hindi lang naman styling ang focus nila. Madami pang pinag-leader events. Kaya sabi ko, actually, yun din ang plan ko sa family ko na si ganto may ganto, si kapatid ko isa, like,
ang plan ko is may sound system, isang kapatid ko, as in, isang all-in package ang plan ko. Pero kami ang mag-head ng mga kapatid. Parang gano'n ang pangarap ko. Napakaganda naman na malaman yung plan mo kasi hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong family mo. Yes. And that is very nice kasi nga sabi mo, or mostly sa atin, we recognize that our family is our best support system. Kumbaga, iwan man tayo ng lahat, nandyan pa rin sila. They will not turn their back at us. And I think napaka-happy yung parents mo, lalo na yung mama mo kasi they have a child like you na yun nga, inuuna yung para sa family nila, yung kung anong kailangan instead na, kasi nga, you're already earning, you can already choose to pumunta sa ganito, mag-venture sa ganito. And going back dun sa, or going down through the memory lane ng pag-start mo sa event styling, ano ba yung makukonsider mong turning point? Ang turning point, Sino ba yung pwedeng nagpa-introduce sa'yo sa field aside sa gaining yung una mong client? ano, passion ko lang dahil ata sa passion mismo. Kasi, syempre, kung gusto mo yung isang bagay, hinahanap ko na eh. Parang gano'n, hinahanap ko na pag wala na akong ginagawa, dapat may client ako. Tapos dapat busy ako. Kahit hanggang ngayon, yun din, lalo na pag medyo nalulungkot ako, maghanap na lang ng client. Actually, hindi ko pa naman siya pinofocus ngayon kasi nag-aaral. Kasi, nahirap din siya pagsabayin, lalo na pag sunod-sunod. Kaya ang thankful din ako na uwi pumasok, tatanggapin ko. Pag walang pumasok, okay lang naman. Parang ganun. Parang, ang plan ko kasi is, after ko matapos tong pag-aaral, doon ako, mag-boost ng El Dominico mismo sa labas. Doon ko ipupush talaga na ipupush yung El Dominico. Kumbaga, for the meantime, since nag-aaral pa, side hustle mo na. Mm-hmm. Okay. So, dito sa journey mo, ano ba, yun nga, meron tayong mga down moments, yung sa, your departed loved one, ganyan. And yung siguro sa stress din sa academics. Pero despite those na mga setbacks, in general, ano po ba sir yung something that keeps you moving or forward? Sa family ko mismo, kasi syempre, lahat naman tayo nag-aasam ng magandang future kasama yung family. Kasi yun din talaga ang inuuna ko, ang mindset ko, ang family ko. Kasi wala. Pag family na yung usapan, kasi hindi naman ako yung selfish na tao na like mag-earn ka, sarili mo na lang pera mo, parang ganun. Ayoko lang ganun. Kasi actually, ang pera ko, lahat yan sa family ko napupunta. Lahat yan. Tapos, mga kailangan sa bahay, grocery. Nang-happy na din ako na nakikita na happy din sila. Parang ganun. Na nakahelp na din. It's nice to know, sir, kasi hindi naman to generalize, pero kasi sa ngayon parang may ibang mindset yung iba sa atin na ang sabi nila, I don't know if siguro ganito, parang ang idea kasi parang hindi daw investment ng parents yung children or yung mga anak nila, pero it's really a rare gem to find someone like you na may ganun pa din na mindset na although hindi nga tayo investment, pero we are trying to give back out of love, not because of obligation. And it's really nice to recognize that idea, lalo ngayon sa panahon natin. Kasi siguro kung talagang papabayaan natin, ano na lang mangyari sa kanila, di ba? Lalo ngayong panahon na ngayon na napakahirap. So, sa ngayon, since nag-aaral ka pa, ano ba na yung mga ina-aspire mo sa journey mo sa event styling? Ang ina-aspire ko is parang mamit ko din talaga yung dulo ng success. Siyempre, hindi ka naman ng usad kung hindi mo sisimulan ang first step.
Sabi nga ang success is parang stairs siya na walang elevator sa success. Isang pindot mo lang sa taas ka na. Walang ganun. Yeah, kasi kung ganun sana, Kung ganun sana, lahat tayo successful na. Di ba? Asan ang elevator na yan? pwede paturo po. Pakihanap po. Papasok kami. Walang ganon sa life. Like, talagang step by step, marireach mong goal natin. Kahit sabihin, mahabang journey baga ang life. Kaya dapat hindi natin sukuan. Yun din ang ma-advise ko sa iba na huwag sumungko. Kasi ang life, masaya. Parang ganon. Kasi nalulungkot lang din ako sa ibang nababalita natin. Suicide, like that, na siguro inisip nila wala na silang wala na silang patutunguhan kaya nagagawa nila nun. Kaya sabi ko, dapat like sa akin, kahit nade-depress ka, maghanap pa ng way, hanapin mo yung sarili mo, like that. Tapos go with the flow. Yun nga sabi ko sa iyo, go with the flow kasi hindi naman natin alam, like may plan tayo, pero hindi yun yung plan ni Lord. Parang gano'n. Yeah. Kumaga, His plans are greater than ours. And yun nga, going back sa journey na parang sa stairs, siguro mahirap para sa atin na we have to face this pause or yung break sa journey natin. Pero kasi hindi natin na-realize na dun pala sa certain point of time na yun pala yung preparation natin para sa something, para maabot natin yung pinakataas na part ng stairs. And sa mga katulad mo who are, or those young individuals na gusto din na mag-venture into event styling, or sa mga gustong i-pursue ng passion nila, pero parang na-stuck sila sa ikatlo or ikalawang stair, ano ba, sir, yung pwede mong maibigay na payo sa kanila or message? Para sa akin, dapat lakasan lang nila yung loob nila. Kasi, yun nga, like, may nakwenta ko ba sa yung isang project ko. Actually, may isang project ako sa USD dati na invitation. Yung sa invitation, nakwenta ko ba yun? Nakwenta ko mo yun sa akin. Yun nga, yung kahit kasi natutunan ko yun kay Alice Eduardo, yung engineers na kapatid ni Small Laude. Yun nga, dun ko yun natutunan na nakaka-inspire siya kasi yung sabi niya, kahit wala siyang stock, meron. Sabihin niya sa client niya meron. Naghanap ng equipment ng ganito, sasabihin niya meron, tapos dun pa lang siya maghahanap. Tapos, pag wala siya nahanap out of stock, yun, out of stock. So, dun ko nakuha yung idea na dapat sa business, malakas lang talaga yung loob mo na kahit wala ka pang resources, kakayanin mo yun. Basta, focus ka lang dun. Kasi yung iba kasi na nakilala ko, or yung iba, hindi naman sa pag-generalize na, yung iba kasi pag nakahawak na ng pera, papunta dito, papunta doon, hindi na alam kung pasaan yung pera, kaya nababaon din sila. Kaya sabi, dapat kung saan yung goal or yung plan mo, dun mo talaga i-goal sa project na yun. Like that. Yeah. Kumbaga, we have to really have this mindset. Kasi sabi baga nila, mindset is powerful. Kung sa ganong state, iisipin natin agad yung negative, hindi talaga tayo magkakaroon. Mga priorities muna. Kasi, dalawa ba yan? Needs and wants. Needs and wants yan. More on, dapat sa needs muna tayo. Pag na-fulfill na yung needs, doon na tayo sa wants. Kasi, mahirap din kasi sa panahon ngayon, yung ibang mga bata, more on wants. Tapos, yung iba kasi inaasa sa parents na naghihirap din yung parents na mag-earn ng money. Tapos, madali lang nila gamitin yung money sa mga gusto nila na kahit sabihin natin, hindi pa naman kailangan. Parang ganun. Kumbaga, we really have to set our priorities. Right? And
aside dun, ano pa ba yung pwede nating maibigay na tips para kumbaga, maybe yung iba gustong mag-venture sa ganito, sa event styling, pero natatakot sila. Ano kaya yung pwedeng maibigay natin na payo or advice sa kanila? Ang ma-advise ko lang is just start. Simulan mo kasi kung hindi mo sisimulan, hindi ka talaga uusad like that. Like para siyang bike. Kung hindi mo siya pepedalan, hindi ka abante, parang ganon. Kung naka-park lang yan diyan, hindi ka talaga abante. Kasi like sa akin, nag-start din ako na wala. From zero up until now, medyo malaki na rin yung mga na-invest, na gamit. Go lang ng go. sabi ko ng Globe, go lang ng go. Kasi, yun nga, hindi ka naman aakyat nang hindi mo sisimulan. Tapos, dapat tiyaga lang. Kasi kung wala rin tiyaga, lalo ang mindset mo is business. Sa business kasi, kung wala kang tiyaga, hindi mo din talaga ano ba yan? Hindi mo din talaga, nawala ako. Hindi mo siya Parang hindi siya ma-actualize kung wala kang gagawin. Kung wala siyang, hindi mo siya, yung concept ng business, hindi biro ang business. Sabi nga, ang business is risky. Parang sugal ang business. Di mo alam kung aabante ka or aatras ka. Parang ganon. Pero dapat, tatagan lang talaga yung loob. Lakas ng loob lang talaga. Kasi, kung walang lakas ng loob, hindi ka abante sa business mo. Parang gano'n. Thank you so much, Sir Junel, for sharing your wonderful story of redirection. So sana nakapulutan natin ng aral yung inspiring na journey ni Sir Junel. Although he had undergone a cyclical ride, pero sabi niya, para makamit natin yung gusto natin na mangyari sa buhay natin, we have to start. We have to do it now. Either takot tayo or may worries tayo, we have to do it now. Kasi kung hindi tayo magsisimula ngayon, who knows na baka yung start na yun or yung beginning na yun will take us into different opportunities, into different destinations na pwedeng mag-lead sa atin into greater things. So thank you so much, Sir Junel, for being with us here at Smart Speech Learning Development Center for our second episode of Amplifying Voices. So at this juncture po, para mas makilala ng ating mga viewers and ng ating Orange community kung ano nga ba ang El Dominico, you can plug it. Malay mo, dito may mahanap ka rin ng bagong clients. So, we are El Dominico Events po. Tapos, ang kine-cater po namin is event styling for weddings, debuts, corporate events, tapos other needs pa po sa events mismo. Yun po. Okay. If meron kayong events or celebrations, weddings, parties, or corporate events, meetings, you can book El Dominico. Ano po ba, sir, pala yung Facebook page para may contact? Account mismo siya na El Dominico sa FB. Okay. Kindly follow him at El Dominico. Kindly search dun sa search bar. And again, thank you so much to our viewers and to our Orange community. And thank you, Sir Junel, for being with us in this advocacy of celebrating life stories and uncovering potentials. So, thank you again for tuning into our second episode of Amplifying Voices with our special guest, Mr. Junel Dominic Aringo. So we hope rather that you have been inspired by his life story and like him,
may we respond to the call of creating empowered individuals. So if you have also an inspiring story or a talent or potential that you want to share with the Orange community and with the world, kindly contact us at smartspeech2023@gmail.com or at 0963-526-0792. So see you again in our next podcast episode with another distinguished guest. So this has been your host, Saidi Bigtas. Join us in celebrating life stories and uncovering potentials in creating empowered individuals through amplifying voices, brought to you by Smart Speech Learning and Development Center. Thank you so much for tuning in. See you next Friday. Thank you, sir. Ha ha ha.